Hello po mga katekram at for today's video ay susunduin po natin ang ating pong Sweet Mary. Kasama ko po ang aking magandang asawa. Mami, say hi. Hi! Unan! Nakalimutan ko pa lang unan. Eto na. Sweet Mary. Mukhang ano mukhang blooming. Mukhang blooming ang ating Amin nyo eh. Sweet Mary. Ayan si Ate Janet. Ano sikreto? Ano sikreto? Nakimaritas niya si ano. Hindi. Tatanungin daw kung ano sikreto mo. Ba't ka napaamin? So, may bukas sa pinto. Paborito pala ni ano talaga sa una eh. Sarado natin mga bintana, mga ano para Nung pumunta si Ate Janet. Oo, lagi ako CR ng CR sa mga kwento niya. Yung puso ko hanggang ngayon, umaalon ba? Bakit? Ba't umaalon? Umaalon eh. Yung mga kwento ba niya na? Ano kwento? Anong kwento? Ko ba? Feeling ko parang first time ko Ala, tumibok na yung puso mo. Parang ano ba? Parang nakuryente, ganon. Eh, di ko nga alam dito eh. Ikaw talaga? Tanggalin ang face mask para makita ko nagbabla. Oo, dapat walang no face mask. Wala naman kami mga sakit. Para makita natin kung nagbablush ba o ano. Ayan po mga... Wait lang, naka-parking ba ako? Yan. Assalamualaikum. Ngayon lang po kayo makakakita ng driver at the same time nagbablog. Kasi katekram, gusto ko lang pong i-grab yung chance dahil habang mainit-init pa yung pag-amin ng dalawa. Susundan mo na agad? Hindi naman. Gusto ko lang marinig kung ano yung, syempre daming feedback, ang daming mga nagbe-message sa comments, ganyan. So kami nga in-interview na ni Teklit. Di ko lang alam kung sino mauna makapag-upload. Ito ba o yung interview ni Teklit? Sa reaction ba? Kami kasi hiningan ng hiningan kami ng reaction. So ngayon naman syempre coming from Sweet Mary, ano reaction mo sa reaction ng mga Sweet Mary natin at na para bang napakatagal na naghihintay? Parang saan ba papunta ang tambalang Sweet Bry? So go ahead, Sweet Mary. Pwede habang nag-aantay mamaya. Nababasa mo ba o binabasa mo ba? Oo, madaming mga message. Kaya po maraming salamat po sa mga magagandang message po. At saka may mga bago, mga silent viewers. Maraming salamat. Napapa-comment pati silent viewers. Ay, daming kinilig. Ay, ano bang sasabihin ko ba? Ikaw, anong reaction mo sa reaction nila or ano nararamdaman mo sa nangyaring paglabas ng damdamin ng isa't isa? Ganito yan. Nung sabi niya last year, kung natatandaan mo, di ba pumunta kami ng Soler? Oh, yes. Doon siya nag-start. Nanligaw. Nag-move na pala siya doon. Nagda-move na. Tapos, doon niya rin sinabi na nag-start yung tumibok yung niya. Nung nagpakulot. Tapos Kuya Brown, natawag ko doon. Tapos kengkoy pa ako. Ano pa yung pinanggagawa ko para maging sila, para maano mo sila, makuha mo yung loob. Oo. Tapos pala noon ay... may nararamdaman na. Kaya pala minsan may mga music siya. Siyempre, di ko naman nakalain na alam niyo yung ganun, di ba? May mga music, kaya pala ngayon na sa utak ko. Flashback. Oo, may mga music siya parang paramdam. Yung pala, yun na pala yun. Mga ganun na, baka pareho tayo, parang ganun. Sabi ko, ano talaga yun? Ay, ang dami nun. Tapos, pupunta pa kami nung sa puntod ng nanay-tatay niya talaga nun. Mga music niya pa nun. Kaya yun talaga yun, kulot ng book niya. Kaya tinitignan ko yung mga kulot, yun na pala. Tapos, kaya pala sumusunod sa'yo. Yung naman, yun nga, sa February, kaya nga nabanggit doon sa vlog niya, February 30 to 14. Kasi mag-1 year na siya. Simula nung nagdadamove siya. Oo.
hindi halata, no? Pero ano ba, nung bang official ba siyang o formal ba siyang nagsabi na maliligaw ako, ganyan? Kung alam niyo yung vlog na hindi masyado narinig na yung anong tawag doon, nasa table ako, tapos bumili siya ng bulaklak. Yun, meron siyang sulat. Letter. Nakatago pa po yun. Yun. Tapos doon siya nag-start, tapos may sulat siya doon. Tingnan ko kung marirecall mo ba? Hindi, nandun lang, nasa cabinet. Isang taon na pala. Kaya itong February 1 year na nandiligaw siya. Kasi sabi ko ay madami pang aayusin. Alam ko naman na ginagawa niya yung best niya na mabago. So yun naman ang nakikita ko. Kaya naman syempre, ikaw naman Tekjun, di ba? Alam mo yung kung ano yung dati niya. Yung mga alam mo naman kung paano yung buhay nila. Syempre alam ko yun. Tapos alam ko na yung kung ano man yung bad at saka good. Pero yung ginawa niya yung best niya para maging positive. Syempre. Kaya naman minsan umiinit yung ulo niya. Syempre, siya pa naman yung gumagawa sa bukid, siya lang mag-isa. Lahat naman yun, nakikita naman natin. Bitbit niya kasi yung mga kapatid niya sa pasan-pasan niya. So, doon, mas lalo na pag halimbawa, siguro mas lalo ko pang na parang napapalapit ako lalo pag meron silang syempre pag kasi si Brian kasi pag naapektuhan siya pag may nangyayari sa kapatid niya. Ngayon yung niya parang hindi siya masyadong parang ano na yung isip niya, naguguluhan. Naguguluhan siya kasi yun nga may problema. So yung ibang nasa paligid sa kanila akala nila na si Brian ay masyadong mainit ang ulo, maigpit, or kala nila na pinapatulan. Syempre panganay siya, talagang kailangan niyang gawin niya bilang nanay at tatay. So yung ibang nakapaligid sa kanya, parang minamasama na pinapatulan mo pa si ganyan, alam mo naman ganun siya. So ako naman pinagtatanggol na. Hindi kasi nakikita ko. Alam mo naman 2 years halos naman na siya lang yung nakasama ko sila Crystal. So nalalaman ko na ang bawat isa sa kanila. Yun. Kaya mas lalo ko siyang napahanga. Tapos yung work niya talagang siya lang at hindi niya inaano yung mga halimbawa may mga sponsor, hindi niya talaga inaano about sa money kasi gusto niya rin yung hindi abot sarili. Yung talagang may kita siya at darating yung panahon at hindi siya yung sasabihan na umaasa tapos at halimbawa kung mawala man daw yung sponsor ay yung work niya ay nandun pa rin yung kung ano siya dati. Yun yung naman, ever since naman yun yung mindset ni Kuya Brian na hinangaan natin, di ba? Na kahit nga di ba doon ang dami nila nung kasagsagan nila, ang dami natin mga sponsors gusto magpaabot sa nila, pero nandun pa rin siya sa bukid. Kasi mga katekra, mga ka-Sweet Marys, ang tagal kasi ni Kuya Brian naging tatay nanay sa mga kapatid niya. Yung sabi nga ni Sweet Mary kanina na parang pag kapatid ang pinag-usapan, yun yung trigger point ni Kuya Brian. Kasi apakahaba ng panahon na wala siyang katulong sa mga kapatid niya. Pasan-pasan niya. So yung protective side niya, Ate Lisa, doon niya nilalabas kapag naiinis siya, nagagalit siya, kasi kapatid niya yung may nangyayari ganun. Mahirap kasi yung wala kang kasama wala kang kasamang bumuhat. Minsan, yun yung nararamdaman, no? Di ba yung mga tao minsan na parang mabis magalit, tapos hindi natin sila nakikita na ganun pala yung daladala nila. Si Kuya Brian, yun yung daladala niya na hindi niya ma-voice out. Kaya minsan, yung frustration niya or yung inis niya, nalalabas niya sa ganun. Which is sabi ni Ate Lisa na misunderstand, bakit pinatulan. Which is inside, ang dami niya po kasing daladala. And one more thing, sa tingin ko kung bakit, when it comes sa kanyang, tawag dito Kategram, yung, kumbaga hindi siya showy, it comes from his upbringing na
hindi rin sila kasi nasanay. Kumbaga, syempre mga magulang din diba siguro. Nahirapan nga kayong kunin yung loob nila, diba? At saka sa kwento diba nila, kumbaga hindi sila masyadong parang pagdating sa affection, medyo hindi sila na-feed ng gano'n. Hindi siya normal sa kanilang maka-receive ng love, attention. Kumbaga hindi, kaya tuloy, hindi rin sila gano'n sa magkakapatid. But hindi pa rin nawawala yung bang kanilang pagmamahal. Pinapakita naman nila ito sa ibang paraan. Like yun nga, si Kuya Brian, talagang kahit na gano'n lang yung sitwasyon nila noon, tinataguyod pa rin niya yung mga kapatid niya. At ang maganda na lang ka-Tekram, di ba, nakita ng ating Tatay Ram itong magkakapatid. At kahit papano ay mas nakita natin yung improvement, lalo na syempre, number 1 doon si Kuya Eric, yung kanyang kalagayan na nakahiga na lang doon sa kwarto na, di ba, parang tawag dito, napakadilim. Tapos halos puro mga kung ano-ano nandun sa kwarto. Parang alam mo na yung ending kapag nagtuloy-tuloy yun. Kaya ano talaga may dahilan si Lord bakit nangyari yung mga yun. At pagpasok pa ni Sweet Mary, ayun, mas lalong gumanda. Napunan, mas lalong napunan. No? At hindi lang pala, well, kung nagsilbing nanay at tatay pala si tatay na lang. Okay, nanay na. At least ngayon 50-50 na. Dalawa, may katuwang na mga kasid Mary ka-Tekram. Which is yun yung mas masaya sa buhay. At kaya po kami nagbibiyahe po ngayon, ay check up po kasi ni Travis yan. So meron lang pong i-check po sa kanya dahil sumama sa pedya po, mayroon po kasi hindi po maganda pakiramdam niya kahapon sa school. So mas mabuti po ipa-check up natin para po matest. Baka kasi yung nanay yung magpalpitate. Sabi ng nanay, ano ba? Yung puso niya na to yung masakit, nalulungkot na siya, hindi na siya mapakali. Kaya mga ka-Sweet Mary ka-Tekram, magpedya na lang po kami para makatulog yung nanay. Kasi syempre kay Travis konting lang talaga. Kahit nasa Dubai po ako, ay nag-aalala talaga ako sa aking prince na Travis. Pinaka-iisa. Kaya madalas nung nasa Dubai siya mga kasid Mary, pag medyo lagnat-lagnat, sinasabi na lang namin pagpagaling na. Kasi mahirap po pag nasa abroad, diba? Tapos gusto mo pag nanay ka, gusto mo na lang lumipad o puntahan yung anak mo pag may nararamdaman. Kaya kami ni Inda, sinasabi na lang namin pagpagaling na. Hindi niya na alam yung Oo. Mga ganon. Para di na mag-aalala. Oo. Wala, paano kaya yung anak natin din, Pag limbawa, nasa Manila sila. Ganyan. Naku, luluwas tayo ng di oras. O anak, sige, papunta kami ni mami mo dyan. Ano ba kailangan mo? Prutas? Gamot? Anong gamot ang wala mo, anak? Ikaw naman yung mga ka-Tekram, si June, hindi niya kayang lumayo sa amin ng ilang araw. Aba, syempre. Hindi niya kaya. Kaya pag talaga nasanay ka na talaga kayong magkasama, talagang hanap-hanapin nyo yung bawat isa. Ganun siguro. Nasa na kami ni mami. Simula nung nililigawan mo ako, mami, ay. Ano tayo? Ano kami? 8 years tayo, di ba? Oo. Tapos plus 9 years. Yung ligawan years. Yung hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay natin. Yung na tayo, may mutual na tayo sa isa't isa. 18 tayo nun. Tapos na tayo ng college. So total, 8 plus? 12, 14, 15. 15. So ganun. Kasi 2024, 2025 na pala, no? Hindi ka ba nagsasawa sa akin? 16 na pala, 16 years na pala. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha ko for 15 years? For 15 years? Hindi naman nagbago. Ayun nga, hindi ka ba nagsawa? 15 years, hindi nagbago yung mukha ko. Maganda yun, no? Diba sweet? Oo. Diba si Sweet Mary? Diba? Ganito po siya before. Ganyan kaganda. Ayan, dahil may nagpapatibok, mas lalo gumanda. Kaya kasi yung si dry off cam, iba kaysa sa off cam, sa on cam. Sa off cam kasi napaka niya, caring niya. Yun nga yung napapansin ko sa kanya. Pag Di ba pag nakamotor, alam mo pag may dumaan lang na parang
halimbawa, yan yung mga ganito, natamaan ka ba, gano'n. At biglang gumano lang ako, okay ka lang ba? O, diba parang, wala naman nangyari sa akin. Nadapuan na ng hangin, di? Audrey, okay ka lang ba? Ay, natamaan ka ba? Parang siguro, doon ako na, ba, gentleman pala to, sweet pala sa, tapos yung pagkasuplado niya, minsan doon ako nakukuha. Kasi complicated yung mga ano ko kasi mga complicated na type pang mga ganun. Yun yung mga, yung pala yung tipo pala niya yung ano. Medyo, basta may suplado pero medyo, ano tawag doon? Magino pero medyo, Medyo bastos. Hindi siya bastos. Yun, yung kanta yun eh. Mami ko naman. Parang ano ka lang? Magino, pero medyo bastos. Oo, kanta yun eh, iba yun. Ay, iba ba yun? Oo, ikaw talaga. Basta ano, Tapos ano pa, innocent siya. Yung bang, halimbawa, di ba yung sa hawak ng kamay. Parang napaka, ano na sa kanya yun, yung hawak ng kamay. Napaka-big deal. Oo, mapagalitan kay Inda, kay Tatang, ganyan siya. Sabi, yung ganun. So talagang, wala pa siya talagang, ano talaga, muwang sa mundo. Pagdating sa relasyon. So, kaya first time na talaga. Alalayan mo. Oo. Ikaw ang alalay talaga ba? Siya ba na magiging teacher? Naging teacher. Oo mga katekram, alam po namin na marami po sa atin yung kinikilig, natutuwa po sa nangyayaring development sa kwento ng Sweet Bri, Tambalang Sweet Bri. And let's hope for the best, katekram, dahil ang gusto naman natin mapabuti ang isa't isa. So ayun, Sa Saturday ba by celebrate, di ba? Oo. Nandun na si Mil? oo, nandun. Ayun. So, kasama siya niya. Merienda? Merienda. Anong kasama siya? May i-reveal ba pagdating ni Tatay Ram? Siyempre, birthday po. Bakit? Di nyo naman nakakalimutan yung birthday ni Tekram. Basta tumungtong yung February. Alam na. Oo, birthday ni Oy, wait lang. Speaking of, marami po tayo mga birthday celebrants sa Manasas family. Una na po dyan, syempre, February 5. Si Ate Janet February 3. Ay, February 3, syempre, si Ate Janet. Ayan, belated happy birthday. Kay Tatay Ram, February 5. Happy birthday! Si Ate Jane. Sorry, mami. Bukas, February 8. February 8 naman po si Ate Jane. Si Happy Abby. birthday, Ate Jane. Si Abby, February 6. Si Abby naman, February 6. Happy birthday, Abby. And Yun lang. puro bungad po sila, katekra, ng February. So, ayan. Tapos, ano pa, katekram? Comment po kayo, katekram, kung meron po kayong gustong itanong, follow-up question, no? At sa channel po ni Jolly Vlog, katekram, mapapanood po ninyo yung, baka di nyo pa po napanood, mapapanood nyo po yung pag-amin ng dalawa dahil napaamin po ni Mayor Jolly itong mag-couple, itong dalawa. At ayan, panoorin po nyo dun sa kanya pong channel. At any more, mami? Wala naman. Kanina pa ako nakangiti mga katekram. Habang pinapanood ko, nakangiti ako. Ayaw mawala nung ngiti ko. Lalo na sigurado yung mga tita-tito natin dyan na sobrang excited at inaabangan yung magiging revelasyon o paano mag-unfold yung kwento. Pero ang maganda nga kasi talaga doon, ay sorry Ate Lisa, ikaw mo. Hindi, maganda kasi yung sinabi nga ni Ate Lisa, they're taking their time. So mga ka-Sweet Mary, mga ka-Tekram, alam ko nakinikilig tayong lahat, pero they're taking their time kasi nga marami pa pong proseso. Kaya samahan po natin sila sa journey nila. Kung yung 1 year ba, maging 1.5 lang, maging 2 years lang. Balay po natin, open ni Lord. Maayos na, diba? So yun, take their time. Take their time. Ay, si Ate Lisa may sinasabi. Madami pa tayong Marami pa. kasi yung parang 2 years, parang ngayon pa lang niya nakikita yung mundo. So, gusto ko pang matutunan niya kung ano ba talaga yung buhay-buhay po. Lalo na Kuya Bri, yung pakikipagkapwa-tao,
kung paano makisama. Yun kasi yung medyo weakness ni Kuya Bry, yung makisama sa kapwa-tao. Dahil nga simula nung bata sila, natuto siya na sila lang. Kumbaga, naging ganun yung kanyang adaptation sa mundo. So, well, maganda yung gusto na mangyari ni Sweet Mary na mas ma-expose pa si Kuya Bry when it comes to socializing, how to socialize. Yung reality ng mundo. Yun kasi ang reality ng mundo. Hindi pwedeng ikaw lang. Kumbaga, matutunan din nating makipagkapwa-tao, paano makihalubilo. Which is he's trying. Sa pamilya lang po namin kasi mga ka-Sweet Mary. Papunta lang sa atin. Yes. Yes. Tapos off-cam po talaga si Kuya Brian nga, sabi nga natin, isa yun din yung papansin namin. Pag medyo on-cam, di masyado nagsasalita. Pero pag he's really trying. Kahit na maingay po kami dahil malaki kami, hindi siya sanay. Like nung New Year, diba? Timing lang. Oo. As in, tinatry po niya. Kaya yun yung isa sa mga indication talaga na he's really trying and doing his best. At kinikilig si Ate Lisa doon. Ganun pala yung parang kinakabahan. Yung tiyan ko parang gano'n. Lalo na sa Sabado nito, parang feeling ko yata. Bahala na po sa Sabado. Kasi kompleto po kami sa Sabado po. Sigurado, pag napanood ni Tatay Ram yan, halukayin ni Nasa punto kasi sila ngayon, wala silang signal. Nasa mission. Nahuli si Tekram sa balita. Oo, ako Tatay Ram, huli ka sa balita. siguro nandun siya nagulat. Kaya Nanood kaya yun. Kaya ako muna nagde-take over kasi nga wala ang Tatay Ram natin. So, ayan. Para at least hanggat mainit ka, Tekram, no? Hanggat mainit pa ang revelasyon. Makuhaan natin yan ng footage. So, ayun ka, Tekram, at update na lang po namin sa looban tayo, Mi? Dito or doon? Doon na lang sa may update na lang po namin kayo sa magiging check-up po ng ating Travision. At para sa peace of mind lang. And yun lang po mga ka-Tekram, mga Sweet Mary, ka-Sweet Bride, ka-Jolly Vlog, sa lahat po. Ano bang YouTube ni Crystal, Ryan Suba Vlog, Jalo Suba. Ayan, so bye-bye po.